Share natin ulit, ah. Ayan. Oh, kita na ba? Kita na? Okey na po. Nakikita niyo na ba? Nakikita niyo na ba ang ating video? Ang ating screen, ayan. Yung audio ko po ba okey? Okey po ba ang aking audio? Okey naman? Alright, sige po. So, again, good afternoon po sa inyong lahat. I am Sheka, and I have a YouTube channel, that's Shekmats Japan, and also meron din po akong, um, ano, meron din po akong, Facebook page, 'yan, which is Shekmats Japan, and meron din akong, Facebook page for our, online Japanese school, which is Shekmats Online Japanese School, ayan. Don't forget to check those pages out, and of course, follow my pages and subscribe to my YouTube channel po, ayan. And so, tingnan natin kung anong puwede kong gawin dito, bakit ayaw niyang mawala. Um Okey. Rinig pa rin po ba? Let me check. Okey. Rinig pa rin po ba? Ayan, I think meron pa rin po 'no? Yung aking internet ay yung aking internet ay okey naman. Yung aking audio okey po, 'yan, thank you very much. Alright, sige po, 'yan, we have 84 viewers right now. Thank you so much at nakikita ko yung ibang, yung aking ibang mga kakilala na nanonood ngayon. Hello po sa inyo. Alright, so let's start 'no. This is, Japanese 101. Um, of course, para po ito sa mga walang idea, wala pang kaalam-alam kung ano ang Japanese language. Alright? 'Yan. So, I prepared this slide, um, para sa inyo na wala pang idea what Japanese language is. Okay? So, yun nga, ano ba ang dapat malaman bago mag-aral ng Nihongo? Okay? Para po ito talaga sa atin na mga Pilipino. Okay? 'Yan, maraming salamat po. So, let's start. Welcome po sa inyong lahat. Sa ating mga nanonood right now, welcome po sa mga nanonood sa YouTube at saka sa Facebook. Alright, so, yeah, for those of you na hindi po alam kung sino ako, ayan, ako nga po pala si Sheka, and, yes, we have an online Japanese school at, nagtuturo po kami ng, Japanese N5 and N4 level, ayan. So, Japanese Language Proficiency Test, N5 and N4 level. So, ako po ay, nagtuturo dito sa Japan, um, sa elementary school. So, ngayon nga lang ay, siyempre buntis ako so ano, nag-stop muna ako sa pagtatrabaho sa, school but, I'll still continue teaching online, ayan po. So, okay, 'yan. What are the important factors ba sa pag-aaral ng Japanese? Okay. So, siyempre marami 'yan, alright. Dapat siyempre motivated kayo mag-aral ng Japanese, you should be dedicated, you should have the right mindset and attitude, ayan po. So, Japanese language po ay isa sa, pinakamahirap na language, all over the world. Una sa lahat dahil, um, bukod sa hindi tayo familiar sa sound ng Japanese, yung kanilang reading and writing system pa yung nagpapahirap sa language, right? So, for us to be successful in learning the Japanese language, dapat talaga, you are dedicated. Talagang alam mo bakit ka ba nag-aaral ng Japanese. Hindi dahil lang, ah, kailangan mo or,
of course nandun na yun, that's given. Kung mag-aaral ka ng Japanese, kailangan mo yan, siyempre probably for work. Ayan. You should understand that this language is not an easy language. So, hindi ka bigla-biglang magda-dive into learning it without actually telling yourself na no matter how hard it is, dapat di ka susuko. Kasi language yan, Meron nga akong nabasa na learning the Japanese language, yung sa basic pa lang para kang nag-i-engineering course. O, 'di ba? Ilang taon yun? 5 years yun. Ayan. So, kung hindi engineering ang course mo, you'll be surprised at how difficult the Japanese language is. So, para nga daw nag-i-engineering course. Yeah, anyways, eto na nga po, no? There are many things to know before actually learning the Japanese language. Okay? So, the first one is ito. Ito po ang map ng Japan. Okay? Ayan. So, kita ba? Ayan. So, there are many regions and prefectures sa Japan. Okay? So, yan, makikita nyo. Naka-color coding. Okay? So, ito yung Hokkaido, Tohoku, which is the northeast. Yan. Yung Kanto region, ayan. Yung Kanto region, nandyan po ang Tokyo. And ito, sa number 12, dito ako nakatira sa Chiba. Ayan. So, just katabi lang halos ng Tokyo. Okay? And then there's the Chubu region, okay, the Kansai region, the Chugoku region, Shikoku region, and the Kyushu and Okinawa. Okay, yan. So, sa pag-aaral po ng Japanese, you have to know na may tinatawag na standard Japanese. Okay? Sa Japan po kasi, there's only one language and that is the Japanese language. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na there are many different languages. Okay? So, 'di ba? We have Tagalog, Cebuano. So, maraming languages. But dito sa Japan, isa lang, standard Japanese, Japanese lang, no? And yung iba, sa iba't ibang regions, dialects ang tawag doon. It is also Japanese, pero naiiba lang ng tono, accent, ng yung ibang words lang, medyo natutweak yung dulo, ganyan. But it's still Japanese. Okay? And yung inaaral ng mga foreigners like us is yung standard Japanese, which is yung sinasalita nila sa Kanto region. Okay? So, dyan sa Tokyo. Yan. Yun yung kinoconsider na standard talaga. Okay? So, if you go to other regions like Kansai region, ayan. So, maririnig nyo yung tinatawag na Kansai Ben or Kansai dialect. And medyo may iba-iba pa yan. May tinatawag na Osaka Ben, Kyoto Ben, Nagoya Ben, ganyan. So, iba-iba lang yung yun nga, intonation, ganyan, yung mga ilang words, depende sa kung nasaan kang region. Okay? Yun po. Yan. So, next. Alright. Ito po yung isa sa mga nagpapahirap sa Japanese language, yung kanilang writing system. Okay? So, yung Japanese writing system po is composed of 3 different components. Yung tinatawag na hiragana, yung tinatawag na katakana, at yung kanji. Okay, so marami laging nagtatanong, ano ba yan? Hiragana, katakana, kanji. Ano ba yung dapat unahing aralin? Ano ba yung pagkakaiba nila? Kailan ba ginagamit? Okay, so all these 3, hiragana, katakana, and kanji, lahat yan ginagamit. Okay? Sa isang sentence, pwede makita mo lahat yan, hiragana, katakana, and kanji. In one sentence, nandun lahat yan pwede. Okay? Now, may pagkakaiba of course, yung hiragana and katakana, these are the most basic. Okay? So, yung basic na reading and writing. Ang pinakaunang inaaral ng mga bata dito sa Japan ay hiragana. Okay? So, yung mga native Japanese words, hiragana po yan. Sa hiragana nakasulat first, no? Yung mga inaaral ng mga bata. Now, yung katakana naman, these are characters din po. Just like hiragana, yung kanilang tunog ay parehas, okay? Pero magkaiba yung itsura. Sa katakana naman po, ito, after hiragana, inaaral ng mga bata, katakana,
And these katakana words or katakana characters, ginagamit sila para sa mga loan words or tinatawag na foreign words, okay? Yan, foreign words. So, foreign sounding words, mga hiram na salita, okay? Halimbawa, yung coffee, English yun. Pero sa Japanese, ang tawag nila ay kohi. So, yung kohi, because hindi naman siya originally Japanese word, katakana yung sulat nila. Okay? Yan. And then yung kanji, ito po ay Chinese characters. Yan. Chinese characters yan, originally, na inadopt sa Japanese language. So, hindi lahat ng Chinese characters ay nasa Japanese. Okay? And yung mga Chinese characters na ginagamit sa Japanese, may mga ginawa silang Japanese reading. Okay? So, ginagamit nila sometimes yung Chinese reading nitong Chinese characters na inadopt sa Japanese language. Minsan naman yung sarili nilang sound, na Japanese sound, na inilagay sa Chinese characters na to, yung ginagamit nila. So, may tinatawag na kunyomi, the Japanese reading, or onyomi, the Chinese reading, original reading ng kanji, no? Ayun. So, maraming nahihirapan pagdating sa kanji kasi talagang mahirap naman talaga. Itong hiragana and katakana, tagko-konting strokes lang, no? Pero ang kanji, nako, umaabot ng 10, 11, 12, 13, 14, 15 strokes. Ang dami, kada isang character, no? So, medyo mahirap talaga. And yung reading pa niya ay paiba-iba, depende pa sa words. Yan. So, yan ang medyo nagpapahirap talaga sa Japanese language. Yan, okay? Then let's go to the next part. Ayun. Okay. Ito pala, no? I have here my first Japanese workbook, Hiragana, a comprehensive guide to Hiragana. Ayan. Ito po ang workbook na ito po ay actually ginawa ko. I don't know where it is. Ay, ito pala. Ayan. It's actually this workbook. Ayan. This workbook. Ito. So, kita nyo may pangalan ko dyan. I created this one para po sa mga beginners talaga. Yung talagang first time pa lang mag-aaral ng Japanese writing system na hiragana. And another one here, ito naman ay katakana. So these are available sa Shopee. So kung kayo po ay nasa Pilipinas, you can order them sa Shopee. Ayan. So A5 size po ito. Maliit lang. So very, kasya lang sa bag nyo. Ayan. And these workbooks are based on mnemonics. So, kung gusto nyong matuto agad, matandaan agad yung mga Japanese characters, no? Gumagamit po tayo ng mnemonics or yun nga, it's a system na para mas madali mong ma-memorize at mas madali mong ma-recall ang isang bagay. Yan. So, yung mnemonics na yun, it will help you memorize the characters faster. Yan. Okay? So, yung pong books na yan ay available din dito sa Japan. So, if you are interested, message nyo lang po ako sa aking Facebook page. That's Checkmats Japan sa Facebook page ko. Yan. And you can, you can avail of those books. Pero, ilang piraso na lang yun nandito sa Japan. Yeah. So, siguro paunahan na lang if ever. Kung maubusan, baka next, baka December pa ulit dadating yung stocks pag naubusan kayo. Ayan. Anyways, ayun, let's go back, no? Ayan nga po. So, hiragana, no? Ayan. Okay. Nakakasunod pa po ba kayo? Alright. So, ito po yung ilan sa mga laman nitong workbook na to. Itong workbook ko. Be careful lang po pala, no? Sa Shopee kasi, maraming mga nagbebenta ng workbooks ko ng super expensive price. Okay. So, kung pupunta po kayo ng Shopee, wait lang. Sulat natin. Yung aking Shopee, ang aking Shopee account po ay, ayan. Ito po. SMS Japan Products. Yan.
Yan, SMS Japan products or search nyo lang po, Checkmats Hiragana. Yan. Checkmats Hiragana or Checkmats Japanese or Checkmats Katakana. Lalabas na po yun. Kung ano yung pinakamura doon, yun. Yung maraming reviews, ayun, yung maraming sales. Yun yung bilhin nyo. Kasi yung iba, 5 beses pa nga yung presyo. So, yan, please don't buy from those people without my consent na nagbebenta. Okay? Ayan po. Alright. Okay, so ito po yung tinatawag natin na hiragana chart. Yan. So, what is this hiragana chart ba? Okay. Ayan. So, di ba po, sabi natin kanina, yung hiragana ginagamit natin as, ito yung pinaka-basic po, no? Na pagsulat. Reading and writing. And yung mga Japanese people, some of them even start at the age of 2. Ayan, pinapamemorize na sa kanila yung hiragana chart, yung hiragana characters. May makikita kayong mga books sa mga department stores, sa mga bilihan na nakalagay dun sa book is from 2 years old pataas. Yeah, so 2 years old pa lang, yung iba, nagme-memorize na sila ng hiragana. Okay? So, sa hiragana po makikita nyo, there are 46 unique characters. And when you say unique, ibig sabihin, walang katulad, walang kaparehas. Okay? So, yung itsura nila, yan, pag tinignan nyo, hindi po yan magkakaparehas. Iba-iba po yan. And yung kanilang sound or yung kanilang reading ay hindi rin po magkakaparehas. So, they are unique sa itsura at sa sound. Okay? So, there are 46 unique hiragana characters. Yung 5 po dyan, eto, ayan ay a, i, u, e, o. A, i, u, e, o. So, para siyang a, e, i, o, u natin sa Pilipinas. So, etong hiragana chart po na to, kung makikita nyo, para rin siyang yung abacada, yung pagkakasunod-sunod no sa atin, 'di ba? A, e, i, o, u, ba, be, bi, bo, bu. Sa kanila naman, meron silang a, ka, sa, ta, na, ha, ma, ya, ra, wa. And then yung pinakadulo is Yan. A, ka, sa, ta, na, ha, ma, ya, ra, wa. Yan yung pagkakasunod-sunod. And dito, makikita nyo po, yung kada isang consonant sound, ano ba yung consonants? Any letter na hindi a, i, u, e, o, or a, e, i, o, u, ay consonants. So yan, letter K, letter S, letter T, letter N, letter H, letter M, letter Y, letter R, letter W. Yan, mga consonants yan. Meron silang kapartner na vowel. Yung vowel, ayun na nga po yung A, E, I, O, U, or dito sa Japanese chart, A, I, U, E, O. Okay? So, yan. So, ang magiging tunog nila ay ganito. K at saka A, so ka. K at saka I, ki. Ku, ke, ko. Ayun. So, ganun lang siya. We have A, I, U, E, O, ka, ki, ku, ke, ko. Ayun. Tapos, sa Japanese lang po, no, you have to take note of some sounds na medyo special. Halimbawa niyan, yung shi. Ayan. So, instead of sa si, naging sa si. Wala silang si. More on shi, sh, kasi yung tunog, no? Shi. Yung ginagamit nila. Okay? Then, su, se, so. So, sa, si, su, se, so. Tapos, ta, instead of T, T-I, naging C-H-I, chi. So, yung ch at saka I pinagsama, that will be chi. So, ta, chi. And then, instead of T-U na tu, nagiging T-S sound siya na ts, ts, plus U. So, that will be tsu. Ta, chi, tsu, te, to. Okay? Yan. And then, na, ni, nu, ne, no, ha, hi. Ito naman, instead of hu na hu, mas binibigkas nila ng fu yung character na yan. So, parang F
and U sound. Fu. Okay? And then, he, ho. So, ha, hi, fu, he, ho. Okay po? Yan. And then, ma, mi, mu, me, mo. And then, ya, yu, yo. Kung mapapansin nyo, walang yi at walang ye. Okay? Yan. Ya, yu, yo. Tatlo lang. And then, ra, ri, ru, re, ro. Yung pong, siguro kung mapapansin nyo, no, yung mga Japanese, wala silang letter L. Yung letter L nila, di ba, la ang L sa atin, la, li, lu, le, lo, letter L. Or kung R naman sa atin, ra, ri, ru, re, ro. Yung sa Japanese po, yung pagitan lang ng L and R sound. So, ra, ri, ru, re, ro. Hindi siya ra na matigas at hindi naman la na malambot. Okay, gitna lang po. Ra, ri, ru, re, ro. And then, wa and wo, pero binibigkas siya ng madalas na o without the W. Okay? So again, wa or wo, pero again, mas madalas na o, walang W yung pagbigkas sa kanya. And then, the only consonant na walang kapartner na vowel ay Okay? Yan. So, right now siguro parang na-overwhelm pa kayo. Ang dami naman, 46 characters. Ayan. But as I have said kanina, meron nga po akong binibenta na workbooks, no? Hiragana and katakana workbooks. Na with these workbooks, pag-aaralan natin isa-isa yung mga characters na yan and their sound, and using mnemonics, mas madali nyo siyang matatandaan. Okay, so order it now sa Shopee. Ayan, hanapin nyo lang po yung pangalan ko, Checkmats, plus yung word na hiragana. Or type in yung name ng shop na SMS Japan Products. SMS Japan Products, no space. Ayun. So, makikita nyo na po dun yung mga workbooks na ginawa ko. Okay, and etong chart na to ay makikita nyo din doon. Right? And yung sound na to, kada isang syllable po, no? Dito sa hiragana chart, sabi dito, they are pronounced with equal length. Pag sinabi mong equal length, walang mahaba, walang sounds like A, E, I, O, U. Tapos merong short vowel sounds na A, E, I, O, U. But in Japanese, A, I, U, E, O lang. Wala silang A, walang E, walang I, walang ganun. A, I, U, E, O lang talaga yung sound nila. Okay? So, equal length, no? So, pag sinabi A, Ka, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, Wa, equal lang yung length. Walang pinapa-elongate or hinahaba na sound. Okay? Yun. And then, let's go to the next part. Okay. So, hiragana pa lang po yun, no? By the way, ayan, hiragana pa lang po yun, no? Parang preview lang, no, ng Japanese writing system. That's hiragana. Pero meron pang isa pa, yung katakana, and meron pang kanji. Okay. So, for siguro sa next lesson na yan, yung mga yan. But, yun nga, for now, kung gusto nyong mag-aral ng reading and writing ng Japanese, you start with hiragana. Okay? So, sana nasagot ko yung questions ng iba na ano ba ang dapat aralin. Ang dapat nyo pong unang aralin ay hiragana kung gusto nyong makapagsulat at makapagbasa ng Japanese. Okay? Yan. So, alright. Ito pa po ang isa pa sa mga nagpapahirap ng Japanese language. Alright. So, of course, 'di ba kahit naman sa English, meron namang mga polite expressions sa English, 'di ba? Sa Japanese po, meron din. Siguro ang pagkakaiba lang is may levels pa talaga. Mas mahirap, no, ng konti kasi nga yung levels of politeness in Japanese, ginagamit yung expressions, yung sentences na sinasabi mo, depende sa kung sino yung kausap mo. Alright?
Yan. So, halimbawa ang kausap mo lang ay, family members, friends, mas bata sa'yo, ganyan, you can use the casual or informal language, okay? Yung mga ginagamit natin doon ay usually mga plain form ng verb, okay? Halimbawa yung salitang taberu. Taberu is to eat, kakain, no? Yan. So, pagka ang friend mo lang kausap mo or halimbawa family member mo lang, you can use the word as it is. Halimbawa, kakain ka ba? So, you can just say, taberu, with a rising intonation, question na agad yun, no? Taberu, kakain ka ba? Yan. Pero, kapag po ang kausap natin ay someone we are not familiar with, someone who is older, someone na stranger, may nagtanong na stranger sa inyo, ganyan, or mas nakakatanda nga po sa inyo or teacher nyo or anybody na you want to show politeness, no? Or respect, hindi na po dapat plain form ang gagamitin. Hindi na po dapat informal or casual language ang gagamitin. Dapat po ay polite language na or formal language. And ito yung mga maririnig nyo, yung mga sentences nagtatapos sa des, mas. Ayun. So, kanina halimbawa, 'di ba sabi ko nga kunyari tinanong niyo lang is friend niyo or kapamilya niyo lang, "Kakain ka ba?" So, sasabihin mo lang, "Taberu?" With a question mark. Isulat ko ha. Type ko dito, "Taberu?" Question mark. Yan. "Kakain ka ba?" Yan ang ibig sabihin niyan. Pero kapag po you want to be polite to that person, halimbawa, hindi mo siya kapamilya kundi someone you need to respect or show politeness, ayan. Kung gusto mo siyang tanungin na, "Kakain po ba kayo?" 'Di ba katulad sa atin sa Filipino language, may po tayo 'di ba? And then we use instead of ka, we use kayo. So, "Kakain po ba kayo?" In this case, you have to say, "Tabemasu ka?" "Tabemasu ka?" Ayan. So, iba na yung form niya 'di ba? Depende sa kung sino yung kausap mo. Okay? Okay? Ayun. Um, alright. Ayan, medyo nakakalito na ba agad? Hindi pa naman siguro 'no? Eto, meron pang mas nakakalito diyan. Ayun, so yung tinatawag na honorific language. Yung honorific language, yun din yung tinatawag na parang business polite. Ayan, so mas polite pa siya kaysa dito sa polite form, okay? And yung honorific language na yan, meron siyang um, dalawang classification pa or dalawang forms pa, no? Yung isa is yung tinatawag na Songkego, which is respectful language. In this case, no, pag sinabi mong respectful language or Songkego, yan, itinataas mo yung kausap mo. Okay? Yan. Okay? Tinataas mo yung kausap mo. Yan. Kapag naman po sinabing Kenjogo, yun naman yung tinatawag natin na humble form or ibinababa mo yung sarili mo. So when you talk about yourself, you talk about your family members sa ibang tao, ayan, gumagamit ng Kenjogo or humble form kasi you don't want to sound arrogant. Ayan. So again, sa honorific language, dalawa pa yan. Yung isa is Songkego, itinataas mo yung kausap mo, showing even more respect dun sa kausap mo. And yung Kenjogo naman ay ibinababa mo yung sarili mo, which is humble form. Ayan, Kenjogo. Okay? So, yan yung mga levels of politeness in Japanese na isa pa talaga sa medyo tricky, medyo kailangan yung kabisaduhin, ganon. But actually, sa daily life naman, no, yung number 1 and number 2, yung karaniwan nating ginagamit, yung casual form at saka yung polite form. Kasi ito sa family members mo, sa friends mo, ito naman sa mga hindi mo masyadong kilala, ayan, but you have to show respect, ganyan. O kaya naman, yun, some people na you have to respect, like parents-in-law mo, yung mga ganon na you need to respect, of course, people na mas matanda sa'yo, yung mga ganon.
Yeah, you use the polite form. Eto kasing honorific language na 'to, yun nga tulad ng sabi ko, more on business polite siya. So maririnig niyo siya sa mga settings like customer and client relationship, customer and client conversation, yung mga gano'n. Yan. So, we don't really use it tayo mismo 'no, we don't really use it unless, yung work mo has to do with, dealing with clients or customers. Kasi you have to be polite to clients or customers. Yan, as a staff of that company, kailangan alam mo yung, Songkego and Kenjogo. Okay. Pero madali lang naman 'to kasi more on memorization lang 'tong mga 'to, yun. Okey. Ayan. Hello po sa inyo, sa mga nanonood right now. Okay. Most common expressions na 'no? Yan. Okay. Siguro, review lang natin 'no. Hanggang dito na lang muna yung aking, i-e-explain for now. Kasi ano lang naman, eh, yung title nga nitong ating, live stream now right now is mga dapat mong malaman bago ka mag-aral talaga ng Japanese, okey? Meron pa pala akong isisingit 'no, but for now balikan natin. Saan na yun? Ayun, 'no? So, recap lang, things to know before learning Japanese. Ayan, yun nga po 'no, ang ginagamit natin or pinag-aaralan natin as foreigners yung tinatawag na Standard Japanese or Kantoben. Kanto dialect, yun yung ginagamit sa Tokyo area, ayan, or tinatawag na Kanto region, ayan dito. So, may mga iba't ibang dialect sa Japan, pero yun nga, if you go to different regions, you will hear medyo iba yung intonation, medyo iba yung word ng konti, ganyan, pero Japanese pa din, okay? Yung kanilang salita. Alright, and then there are 3 components of the Japanese reading and writing system, no? Yun nga pong hiragana, katakana, and kanji. And ang una niyong pag-aaralan dyan, if you want to learn how to read and write, ay yung hiragana. Okay? And then, ito nga po yung kakatapos lang natin banggitin na levels of politeness. Okay? So, yan pa. Tapos, ito mga greetings, but I have a separate video of greetings, alam ko. Yan, ito lang, singit ko lang. Ayan. So, sa Japan po 'no, you'll notice na people greet a lot. Very important po sa mga Japanese people yung tinatawag na aisatsu or greeting. To show respect po 'no, sa mga taong nakapaligid sa'yo. You have to greet them sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kung lalabas ka, kung papasok ka ng room, yung mga gano'n. Magte-thank you ka, magso-sorry ka. That is to express respect, gratitude, and apologies. Pero hindi lang po yung greeting nila ay hindi lang po words 'no. They can also express greeting sa pamamagitan ng bowing, ayun. So, makikita niyo po ang mga Japanese, they are not very touchy. Hindi katulad sa atin 'no, na nakaakbay lagi, nakatapik, naka-shake hands, naka-hug, yung mga gano'n. Mga Japanese people po, hindi sila touchy, more on 'pag maggi-greet sila sa'yo, you bow and then they maintain, siguro yung personal distance nila sa tao, okey? Ayan nakalagay po dito 'no, many Japanese tend to feel uncomfortable with physical contact. Yan, hindi sila sanay na na nagkakahawakan, gano'n, na nag-aakbayan, na nag-a-appear naman sila. Lalo na yung mga kids, ganyan. Pero yung mga, um, I think you know what I mean, hindi sila katulad sa atin na mga Pilipino 'no, na very ano, intimate tayo 'no, with friends, with family, or with other people pa nga 'no. Close na tayo agad, sa kanila hindi. Ayan, so handshaking naman is common lalo na kung, sa mga business situations involving foreigners. So, I think that's acceptable yung handshaking 'no, ayan.
Pero hindi nga rin sila, yun nga, hindi nga sila ma-hug kahit na cousins mo, kahit na mga, family, kahit na relatives mo, 'no? 'Pag hindi kayo close, hindi rin sila gano'n agad-agad nagha-hug, 'yan. So, bowing, 'no? Bowing ang kanilang pinaka main form of showing respect, ayan, of greeting din, ayan, bowing. And yung bowing nila po, it ranges from a small nod, yung pag-gano'n lang, hindi siya hindi sa atin, di tulad sa'tin na patango, payuko. Sa Japanese po, dito po sa Japan 'no, payuko ang kanilang pag-bow or pag-nod, payuko. When you greet someone, yuko ka. Hindi katulad sa atin when you greet someone, "Uy, patango." Tama ba, tango? 'Pag gano'n, "Uy, kumusta?" Ganyan. Sa Japanese po, payuko, ganyan. So that's yung pinaka-simple greeting nila 'no, or to a 45-degree bend at the waist, yung as in nakagano'n ka na, 'yan. So, kapag, 45-degree bend, ano na yun, eh, medyo matinding apology, sincere sincere thank you, gano'n yung ano nun, meaning nun. So, the longer and the deeper you bow, the more formal and respectful it appears to others. Ayan. So, lalo na kapag mga business settings 'no. Halimbawa, nagte-thank you yung company nagte-thank you dun sa customer, ganyan, or yung mga staff nagte-thank you dun sa customer. Halimbawa, may isang malaking, deal, ganyan. So, they will bow long and deep to express gratitude, gano'n. 'Yan. So, dapat niyo pong, malaman 'yan 'no. Okay. And may mga gestures pa po dito sa Japan na you have to avoid. Like, Japanese people, they avoid direct eye contact, prolonged direct eye contact. Mag-eye contact din naman, 'di ba? Siyempre kailangan niyo magtinginan, pero yung tititigan niyo yung isang tao ng mata sa mata ng medyo matagal, um, it's uncomfortable, first of all. Second, medyo rude yun sa kanila. So, yung iba sinasabi nila when there's like parang long conversation, of course you have to, um, keep an eye contact, pero after that, parang more on hindi na sa mata nakatitig, more on sa ano na, baba ng mata or sa may lips no, or sa may chin, gano'n. Kasi medyo nga rude kapag titig na titig ka dun sa kausap mo, ayun. Ayan, and then, siguro hand gestures po 'no, they don't point, yung ituturo mo, magtuturo ka, hindi sila gumagamit ng finger when they point, to a person or point to an object, hindi sila gumagamit ng finger. 'Pag magtuturo sila, nakabukas yung palad, ta's naka-point dun sa direction ng kung sino man yung tinuturo nila or ano man yung tinuturo nila, naka-open yung palm, hindi naka-point, ayan. And alright, 'pag sa business situations po 'no, business situations, ah, yung iba meron silang tinatawag na mesi or business card, ayan. And nag-e-exchange sila ng business cards, ayan. But hindi mo naman kailangan talaga magkaroon ng business card kung yung work mo ay hindi naman kailangan um, ano ba, more on ano kasi yung mga gumagamit ng business cards is more on, yung mga nasa sales side, ganyan, or when they really need to meet clients, gano'n. Pero yung ordinaryong tao wala namang sariling business card, yeah. So, puwede kang magpagawa, but if it doesn't involve yung ano mo, ayun, yun nga, you don't need a business card. Alright? So, hanggang dun lang po muna ang ating, lesson for today. So, maraming salamat po. Sana po meron kayong natutunan. Ayan. Thank you very much po at abangan niyo po yung susunod natin na, yung susunod po natin na live stream, okay?
Thank you po. Bye-bye po sa inyong lahat. Ay, pinagpawisan na ako. Ayun. Bye-bye po. Maraming salamat po. Comment down below kung may natutunan kayo or kung may mga questions po kayo in the future. Yan, let us know. Bye.